Nay, may kapatid po pala kayo? Oo anak, si Tita Mitch mo. Nasaan po siya ngayon? Hindi ko na din alam anak. Wala na akong balita sa kanya mula nung iniwan kami ng lolo mo. Sana makilala ko po siya, Nay. Siguro po maganda din po siya tulad niyo. Ikaw talaga anak, binola mo pa ako. Nay, sino po kaya yung nakakotse? Ewan ko anak kung sino yan. Mitch? Ate Mitch? Ikaw ba yan? Oo, ako nga Laila. Halika ate, doon po tayo sa likod. Upo po muna kayo. Kamusta ka na ate? Okay lang naman ako. Siya nga pala, yan ba yung bahay nyo? Oo ate, gusto mo bang pumasok? Ah, wag na. May mahalaga lang sana akong sasabihin sa'yo. Ano yun ate Mitch? May nabili pala akong lupa banda dito sa inyo, kaya bumisita ako dito. Talaga? Maganda yan. Ibig sabihin, magpapagawa kayo ng bahay malapit dito sa amin? Oo. San banda yun nabili mong lupa? Diyan, sa tinitiri ka ng bahay nyo. Ano ate Mitch? Hindi pwede. Akin ang bahay na to. Pinamana ng nanay ko. Oo, sa'yo ang bahay na yan. Pero sa akin naman, ang lupang tinitiri ka ng bahay nyo. Mawalang galang na po. Bakit? Sino ka? Ako po ang anak ng kapatid nyo. Pamana po sa amin ng lola ko ito. Hindi ba pwedeng pag-usapan nyo muna ng nanay ko yan? Nandito ang katunayan na nabili ko na ang lupang yan. Kanino mo nabili? Hindi maaari yan. Ang pagkakaalam ko, mana din ito ng nanay ko mula sa magulang niya. May hawak ka bang titulo? Nasaan? Ipakita mo sa akin. Wala na. Hindi ko alam kung saan nailagay ni nanay. Wala naman pala eh. Sige, bibigyan ko kayo ng 3 buwan para makalipat at ipapagiba ko yung bahay nyo. Ate Mitch, parang awa mo na. Wala kaming matutuluyan ng anak ko. Kaya nga po tita, huwag nyo naman pong gawin sa amin to. Wala na kayong magagawa dahil akin ang lupang yan. Ma, saan po kayo galing? Doon anak, sa binili kong lupa sa probinsya. Talaga po ma, may lupa na po tayo sa probinsya? Oo anak, binili ko yan para sa'yo. Talaga ma? Salamat po. Oo naman anak, para habang bata pa ako, may naipupundar ako para sa atin. Saang probinsya naman po yun ma? Sa Tarlac anak, maganda doon at tahimik, maraming mga puno. Magpapatayo din po ba kayo ng bahay dun ma? Oo naman anak, para tuwing bakasyon mo, doon tayo uuwi. Excited na ako ma. Sana lang, umalis na ang mag-inang yun. Hindi ko sila matatanggap bilang kamag-anak. Hanggang sa nawala si Papa, sila pa rin ang nasa isip niya. Ma, ayos ka lang ba? Ang lalim po yata ng iniisip mo. Hindi naman anak, pagod lang siguro ako sa biyahe. Gusto niyo po bang magmerienda? Sige anak. May niluto po ako yung paborito niyo pong carbonara. Wow, talaga? Salamat. Tara na po. Ma, saan po dito yung binili niyong lupa? Ayun anak. Ma, mukhang may nakatira naman po dyan. Oo, pero hanggang ngayon na lang sila dyan.
Laila? Laila? O, Ate Mitch, Ano, Laila? Nakapag-impake na ba kayo? hindi pa. Wala pa kaming pera para makahanap ng lilipatan. Ma, bakit mo naman sila pinapaalis agad? Kawawa naman sila. Ikaw na ba ang pamangkin ko? Pamangkin? Paano po? Kapatid ko ang mama mo. Ma, may kapatid po pala kayo. Bakit hindi nyo sinabi? Nay, Tita Mitch, papaalisin niyo na po ba kami dito sa bahay? Oo, kaya pwede nyo nang ilabas sa mga gamit ninyo. Itong pera, siguro naman sapat na yan para makahanap kayo ng lilipatan. Ma, bakit naman po kayo ganyan sa kanila? Akala ko po ba magkapatid kayo? Bakit naman ganyan, ma? Pinagmamalupitan mo sila. Kaya nga po, tita, akala ko pa naman matutuwa ako kapag nakilala ko yung kapatid ni nanay. Yun pala, masama po pala ng ugali niyo. Wala kayong alam, kaya manahimik kayo. Hanggang ngayon ba? Hindi mo pa rin napapatawad ang nanay ko? Oo, hanggat buhay pa ako, hindi ko makakalimutan ang ginawa niyo sa amin. Bakit, Ate Mitch? Sa tingin mo, hindi pa namin pinagdusahan ang lahat ng yon? Hindi namin nakita si tatay ng ilang taon. At hindi nyo kami pinayagan na pumunta sa burol niya. Tiniis namin yun lahat hanggang sa sumunod na nawala si nanay matapos ang ilang buwang namatay si tatay. Walang kapatawaran ang ginawa ng nanay mo sa amin ni Mama. Kulang pa yan! Ma, tita, pasensya na po kayo kay mama. Hayaan niyo po, kakausapin ko siya. Nay, paano na po tayo niyan? Huwag ka mag-alala, anak. Si nanay ang bahala. Ma, bakit ka ba ganyan? Huwag mo akong pakialaman, Marga. Hindi ko man alam ang dahilan, pero hindi dapat ganun ang trato mo sa kanila. Kadugo pa rin natin sila, ma. Hindi ko sila tanggap. Ganyan ba ituro mo sa akin, ma? Ang sabi mo, kahit hindi ko kaano-ano, irespeto ko. Ginagawa ko po yun kasi yun po ang sabi nyo. Oo, pero hindi ko mapigilan ang galit dito sa puso ko. Dahil hanggang ngayon, naaalala ko pa rin ang ginawang pagtaksil ng lolo mo sa amin. Matagal na yun, ma. Hindi na natin may babalik ang nakaraan. Masakit pa rin, Marga. Masakit dito sa puso ko. Naiintindihan kita, ma. Pero hindi yan maghihilom hanggat hindi mo sila napapatawad. Kaya, ma, tama na po. Wala na po si lolo at lola. Kayong dalawa na lang magkapatid ang naiiwan. Hindi ka ba naawa kila Tita Laila, ma? Saan sila pupunta kung paaalisin mo sila? Dapat, ikaw ang tumulong sa kanila. Pasensya na, anak. Sige, susubukan kong magpatawad. Tama yan, ma. Mas makakagaan sa loob kung magpapatawad ka. Nay, O bakit, anak? andyan po si Tita Mitch. Tao po. Tao po. Sarado ata, Nay. Tingnan natin sa likod, anak. Sige po. Ate Mitch, andyan pala kayo. Hingi lang sana ako ng pasensya sa inyo. Wala yun, Ate Mitch. Siya nga pala. Aalis na sana kami ngayon. May nahanap na kaming malilipatan. Kaya pala pumunta kami dito. Dahil gusto ko sanang sabihin sa inyo na hindi nyo na kailangan umalis dito. Talaga, Ate Mitch? Narinig mo yun, Raizel? Salamat po, tita. Naisip ko na ibigay na sa inyo ang lupang ito. Naku, Ate Mitch. Nakakahiya naman. Nabili nyo na ang lupang ito. Kaya pwede naman kami maghanap ng malilipatan na lang.
Hindi, Laila. Sa inyo na ang lupang ito para makabawi naman ako sa nagawa at nasabi kong hindi maganda sa inyo. Nako, Ate Mitch, wala na yon. Sobrang pasasalamat ko sa inyo. Simula ngayon, ituturing na natin ang isa't isa na tunay na magkapatid. Salamat, ate. Matagal ko nang gustong yakapin ka. Ang sarap pala sa pakiramdam ng ganito. Gumaan ang pakiramdam ko. Salamat sa inyo. Ma, alam kong mabuti kang tao, kaya hindi imposibleng patawarin mo ang mga taong nakasakit sa inyo. Oo, ate. Katulad mo rin si tatay na may tinatagong kabaitan sa puso. Nabalutan lang siguro ako ng galit sa puso ko. Kalimutan na natin yon. Ang mahalaga, magkakasundo na tayo ngayon bilang pamilya. Sumama pala kayo sa amin. Nagpaluto ako ng dinner natin. Sige, ate. Ganito na ba ako? Opo, Nay, ganyan ka na. Ako din hindi na magbibihis. Baka magbago pa yung isip ni Tita Mitch. Oh, Rizel, ate na itawag mo sa akin ha. Total naman, mas matanda ako sa'yo. Opo, Ate Marga.